share a bright days and some night skies too. You felt a spectrum of colors. Sometimes they're all blue. Oh, but you're a wonder to witness. If you'll pause and see, let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, fighter. We'll walk it out together. We'll be stride for stride, till we're dancing like fireflies, till we're one in the sunlight. Take my hand, you don't wanna miss. There's so much life out here to live. Come on, it's over the horizon, yeah. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, your chin up. Open your eyes, I promise you'll see a beautiful world for you and for me. It's all so amazing. Don't you believe? Yeah. Don't you believe? Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, you don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, a fighter. You're doing great, and it's a brand new day. So turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, a fighter. Hello and welcome back to another episode of Empress Talks. And ang kasama natin tonight ay napaka-inspiring na mom. At siya po ay dating housewife nung na-meet niya yung Elites Empire, but at the same time, sobrang negosyante na mag-isip, raketera. Kaya napasok niya na rin yung real estate and nagkaroon siya ng negosyo. And because of her determination to become a successful businesswoman, nakita niya po ang Elites Empire, finul-time ang Elites Empire, and last month, kumita lang po siya ng 160,500. Get to know more about the inspiring kwento ng mom na ito kasi alam ko sobrang dami niyang matatouch na lives na mom who is looking at the future of their children. Please welcome our guest for tonight, the ultra mom of Elites Empire, Jemima Ariscon. Yes, hi, I'm Jemima Ismade Ariscon. No, they call me the ultra mom of Elites Empire. Isang traditional business owner before, / naging real estate agent at the same time po, no, isang masipag na housewife. Yeah, so may talagang masipag, no? Kasi I do believe na pag sinabing housewife, it Yes. means you're very dedicated, you're very passionate in what you do. And ultra mom, taga saan ka sa Pilipinas? I'm from
Palawan, no, Rojas, Palawan. Talagang yung area po namin doon is mabundok. No, parang malayo sa kabihasnan kasi wala pong electricity talaga na 24 hours. And then after that, no, throughout nung nag-asawa na po ako, nalipat naman po ako sa Taytay, Palawan. Yung malapit sa El Nido. Yes po. So, ako din from Palawan. Naririnig mo na ba yung group namin before? Or may idea ka ba on what we're doing? Or paano ka na-involve sa ganitong klaseng negosyo? Actually, Empress, no, by the time, kung paano ko nakita yung opportunity na to sa kay Big Boss, actually, college po ako noon and then wala akong idea about this business. Pero until such time na parang yung pride ko noon, kasi ang nagpapaaral po sa akin na is yung family po ng husband ko. So sabi ko, parang gusto ko maghanap ng trabaho. So until such time na nag-post po ako sa buy and sell ng Puerto Princesa. Tapos nag-comment po doon si Big Boss na sabi niya, meron trabaho sa coffee shop. Oo. Tapos yun, Empress, sabi niya, mag-meet up tayo kasi may work dito. So parang hala, sabi ko, hired na ako. Tapos Empress, that time, napresentan po ako doon. Wow. Ibig sabihin si Big Boss, naghahanap sa mga marketplace, no? Sa mga close group na mga naghahanap ng trabaho. Napakatsaga ni Big Boss pala. And doon kayo nag-start na napresentan ka ng negosyo. What was your first impression? Wala talaga akong idea about this business. Yung nakita ko lang nun is, gusto ko talagang yumaman. So parang na-inspire ako. So tinanong niya ako that time, magkano yung bahay na gusto mo? Magkano yung sasakyan na gusto mo? So yung goal ko lang before is like, mag-aral, magtapos. Pero that time, parang nabuhay ulit yung dreams ko na kaya palang yumaman. So that time, Empress, actually po, nag-join ako. Yung pambayad po sa boarding house, tinaya ko po dun. And then, after that, no, parang it's like, hindi ko po tinuloy yung negosyo. Until such time na nakatry na po ako ng maraming opportunities. Nag-real estate po ako, nag-traditional business, hanggang sa naging dakilang ina, housewife. Nakita ko po ulit yung post ng mentor ko, si Big Boss, sa online. So, ibig sabihin, noon pa, member ka na talaga. Yes po, Empress. And then, after noon, ang dami mong mga other businesses na tinry. Anong traditional business ang try mo? Na-try ko po maging isang bakery owner. Bakery? Yes po. Talaga? Ikaw nagbe-bake? Actually po, Empress, may mga tauhan po kami. Oo, meron din kaming master baker, taga-deliver, taga-balot. Pero doon ko po na-realize na pag wala ka palang experience sa negosyo, wala kang mentor, sobrang hirap niyang itawid. Kasi doon ko na-experience na alas 12 na po ako natutulog. And then 3 a.m., 4 a.m., gising na po ako noon. Kasi yung motor, papasok sa bahay, yung magde-deliver po ng tinapay, andun na sa gate. Hindi ako pwedeng matulog noon. Kasi bibilangin ko yung tinapay. Kailangan sakto. Kasi magkamali ka lang po noon, dilugi ka na. Oo, at saka ang hirap mag-track and inventory ng tinapay. Yes po, Totoo Empress, yan. totoo. Parang sa bakery din namin dati, hindi mo talaga ma-match yung, kumbaga, pagka may nagsakto siya na nagtali, talagang parang napakabihira ng panahon na yon. So, saan kayo nagtayo ng bakery nun? Sa Bato Taytay, Palawan. Binigay lang po yun ng biyanan ko. So parang at the age of 21 years old ako by the time. So naghawak na po ako ng mga tauhan. So walang experience, yung emotion hindi pa ganun ka-stable. Tapos hindi rin po namin kabisado kasi even ako personally, hindi ko alam paano gumawa ng tinapay. So parang doon ko din siya inaral. Pero nung nagkaroon na ng pandemic, Empress, no, nagmahal yung asukal, as in nag-times 2, everything talaga. Tapos ang daming kakompetensya. So parang nahirapan kaming itawid yun. Totoo yun. Nung pagka nagkakaroon sa mga raw materials, no? Tumaas yung presyo. Tapos ikaw, hindi mo alam kung kailan ka magtataas ng presyo or what. Di ba? Nagtaas na sila ng presyo. Ibig sabihin, malaki yung bakery nyo dati. Ilang tauhan meron kayo? Meron kaming master baker. Tapos may 2 siyang assistant. May tagaluto po kami. And then may 3 ho kami nagbabalot ng tinapay. At may 2 po kaming delivery. Na ang mga tinapay na binibenta nyo, mga loaf bread, ano pa? Yes po, Empress, merong pandikoko. Paborito po yan ng mga tao. At the same time, yung mga tinapay po na pag, for example, di ba po binalik sa amin? Gumagawa po kami doon ng pudding. Yan. Tinatanggal lang yung mga Yes po. molds, gano'n. Ano ba, mga... Actually, Empress, no, parang nalimutan ko na kasi yung iba.
Pero talagang, parang kumbaga, yun na yung time na para ako nag-aral ulit. Kasi inaral ko yung tinapa, yung ingredients niya and everything. So parang sabi ko, grabe pala no, hindi basta-basta maging isang traditional business owner. Kasi para din akong nag-school. Pero ang magaling nun, nag-learn ako through my experience na everyday, kinukompute ko, Empress, parang kahit sintimos, kailangan malista ko para malaman ko kung magkano talaga yung nailabas namin at magkano yung tinamaan ng kita for that day. Magkano kinikita nyo sa bakery? Malaki naman. Hindi ko na po talaga matandaan. Kasi ang goal ko by that time, may makapag-remit lang sa akin, parang okay na ako. Kasi parang wala naman akong like idea about na dapat ito yung kitain. Parang feeling ko, pag may nag-remit, okay na yun. May pumapasok. Pero hindi ko alam kung magkano yung nilabas. Ganun siya. Ilang years siya nag-last? Nung binigay kasi sa amin, parang it's like 5 years na running yung business. Actually, nung naipasa siya, very, very smooth. Yung gagawin na lang po namin is At mag-manage. to operate na lang. So, Yes binili po. na yung negosyo na running na siya. Yes po. Ganun na. Even the master baker, nandun na rin talaga at first. Yes po, Ang Empress. galing. So, ang ganda ng ginawa ninyo. And then, ilang years siya nag-run? Nung hinawakan po namin, Empress, actually 1 year lang po. Oh. And then after that, I decide na sabi ko sa asawa ko, isara na lang namin. Kasi parang, sabi ko nga sa kanya, Empress alam mo, niluloko na lang natin yung sarili natin dito. Kasi nagpapagod tayo, tapos hindi naman natin alam kung kumikita tayo. Sabi ko, isara na lang yan. Sabi ko, parang much better pa nga na magtrabaho ka kaysa ipatakbo pa natin yung bakery. May mga ganun talaga. That's why some other SMEs, small, medium enterprise owners, talagang bumabalik sila sa trabaho nila. Kasi what they're earning from their business ay sakto lang din. Tapos sobra-sobra pa yung trabaho. Sabi nga nila, pag ikaw ay naging isang negosyante, talagang 24/7 iisipin mo talaga yung negosyo mo. Compared to if you're working, wala ka masyadong iisipin na mga overhead expenses mo or i-manage masyado. Pero you're earning the same thing. May mga ganun nakaka-experience. That's why they close the business. And then bumabalik sa dati nilang work. So napaka-tapang nila, pero dumarating sa point na they're going back to where they are. So after a year, kinlose yung business. Di ba pati sa negosyo, pag sinara mo yung negosyo mo, magbabayad ka rin ng tax. Di ba? For closure ng negosyo mo. Kasi na-experience ko rin yan when I had my water refilling station. Nakapangalan talaga sa akin yon. So pag close ko ng business, kinlose ko rin. Pati tax clearance, meron ka talagang ganon. Nasabi ko, sa negosyo, nalugi ka na nga, magbabayad ka pa. Di ba? May tax ka pang babayaran for closure of your business. So after a year, yun yung na-experience mo. And then after nun, nagtrabaho ka ba or nagnegosyo ka? After that po, no, ang mabuti na lang, as much as early before pa po nangyari, nakita ko na yung Elites Empire. And I'm so grateful kasi dati sabi ko, tama ba na iniwan ko na yung business namin and then ginawa ko na yung Elites Empire. Parang nag-question ako sa sarili ko. Pero right now, masasabi ko na it's all worth it. Kasi before pa man nawala at talagang totally kinlose namin, nandito na ako sa opportunity na unti-unti ko nang na-experience na kumikita, na-enjoy ko na, at the same time, nakakapag-provide na din ako sa mga anak ko. Ang galing. So, after your bakery, nag-Elites Empire ka na. Yes po, Empress. So, yung pag-real estate agent mo before bakery. Yes po, Empress. So, napakasipag mo na talaga. Ilang taon ka no nag-real estate agent? Actually, Empress, 17 years old. 17. Nagbebenta ka na ng lupa. Yes po, Empress. Ang galing. Ang mga binibenta mo, mga dun din sa Rojas or Taytay. Yes, Mga ganon. yes po, Empress. May kakilala po ako no, na matanda, which is meron siyang lupa. Sabi niya, ibenta mo to. Kung bibigyan kita kung magkano. So sobrang eager ko ba, Empress? Sabi ko, kikita ko ng malaki nito. Pag na-deal ko to, ito yung ibibigay sa akin. So kasi yung usapan namin by that time, bibigyan niya ako ng 500,000 pag nabenta ko. So parang nabaliw ko, Empress, sa ideya na yun. Oo, kasi 17, tas 500,000. Yes po, Empress. Kaya parang talagang, as in, ginawa ko talaga yung best ko para makahanap po ako ng buyer. Pero in my own experience po talaga. As in, parang kinalkal ko kung saan ako makakahanap ng buyer.
parang out of nowhere, no, sabi ko, sa gigil ko, para nakamit up ako ng mga tao na interested, no, na hinahanap yung naghahanap din ng ganong property. Pero Empress, hindi siya ganon kadali. Kasi sinimulan ko siya at the age of 17, yung first deal ko na na-experience ko after 2 years nun. Kaya sabi dati sa akin ng 'di ba, for example na kanang before kami nag-asawa ng asawa ko, no, along the way, lagi ko pang bukang bibig yung real estate. Sabi niya sa akin, puro ka na lang yan, wala ka namang kinikita. Pero you're so young at that time. Yes, po, Nakaka-amaze. Anong binibenta mo nun? Anong properties? Beach po. Beach. Ilang hectares? Mayroong 1.6 hectares and then meron pong 9 hectares. Saan yan? Sa Ilian, Palawan po. Ilian. Saan municipality yan? Dumaran, Empress. Dumaran. Dumaran. Kuyo? Coron? Hindi po, Saan yung Empress. Dumaran? Di ba po, Rojas, Palawan, Empress. Rojas. Tapos Oo. parang karatig niya na town. Pero yung Dumaran po, which is island po siya. Tapos may mga extension na lang siya ng mga barangay-barangay. Island siya. Magkano mo na deal? Ano po, Empress, yung isa na benta ko po siya ng worth 3 million. And Yung then- 9 hectares? Yes po, Empress. Mura, no? Sobrang mura po. Oo. And then yung 1.6 hectares na benta lang ho namin nun ng 800,000. 800,000. Grabe, no? May 1.6 ka na. Yes po, Empress. Pero ano yung tax deck? Interesado? Buyer. Tax deck. Dito nagkaroon ng deal, no? Ano po siya, Empress, no? Ready for title yung isa po tax declaration. Updated naman yung mga Yes yung po, tax niya. Empress. Buyer pala. Joke lang. Ay, naku. Pero ang galing kasi as early as that, na-experience mo na yan. Kasi pag buyer ng lupa, ang daming mga tanong, di Yes ba? po, Empress, Ano ba yan? totoo. A&D ba yan? Timberland ba yan? Or what? Di ba? Sa'yo ba nakapangalan? O galing pa sa mga ninuno mo? Mga ganyan, Yes di po, ba? Empress. O, ganon. So, nakakatuwa kasi as early as that, na-deal mo siya, na-experience mo yung ganon. And after that, nakapag-bakery ka. After that, before mo na-meet yung Elites Empire, what made you realize na gusto mo nang gawin yung Elites Empire at bumalik ka? That moment, parang maalala ko, nagbabalot po ako ng tinapay. Sinasalansan ko siya. Sabi ko, grabe, everyday akong pagod. Hindi na po ako halos makaayos ng sarili ko. Hindi ako makapag-lipstick. As in, parang sobrang busy ko. Parang until such time na parang hindi ko na po nakita yung value sa sarili ko, na parang trabaho ko ng trabaho. Pero parang wala siyang direksyon. Na parang hindi ko alam, sabi ko, ba't parang nagigising na lang ako ng maagang maaga, trabaho ko ng trabaho maghapon, pero parang walang changes. So sabi ko, why not maghanap ako ulit ng opportunity na pwede kong ma-enjoy, na alam ko na i-execute ko kung ano yung gusto ko, nagiging masaya ako everyday. So yun, Empress, nakita ko yung Elites Empire. Parang yun yung moment na parang nawalan ako ng paniniwala sa sarili ko eh. Na parang hindi ko na nakita yung value ko. Parang sabi ko, hanggang dito na lang ba ako? Magbabalot na lang ba ako ng tinapay maghapon? Yun, Empress. Tapos magkano lang yung kinikita mo nung time na yun, no? Grabe. Yes. And maraming mga negosyante na ka-experience niyan. Karamihan na mga nagsisimula ng negosyo. Buti na lang, nag-start ka sa Elites Empire. And believe ako, kasi pumayag yung husband mo. Yes po, Empress. Kasi knowing na family ng husband mo nagpapaaral sa'yo ng college, talagang sinusuportahan ka, biyanan mo yung nag-provide sa inyo ng bakery, no? Ang haba ng hair mo. Hanggang Palawan. Di ba? Ibig sabihin, love na love ka nila. They really value and appreciate you. Now that you will do Elites Empire at nasa Cebu, anong sabi ng asawa mo? Supportive naman. Actually, Empress, nung simula po, hindi talaga. As in, kasi hindi pa po nila naiintindihan, even yung biyanan ko. Kasi sabi niya, binigay ko na lahat. Actually, Empress, may bahay na po kami. Meron na rin po kaming mga lupa na binigay ng biyanan ko. As in, nilatag lahat sa amin. Kaya sobrang grateful ko. Before, nung wala ako sa Elites Empire, hindi ko yun na-appreciate. Pero ngayon, sobrang na-appreciate ko na ang swerte ko pala talaga. Oo. No, sobrang swerte ko sa kanila. And then, through time, Empress, nung nagka-result na po ako, na ipaliwanag ko sa asawa ko, unti-unti nilang naiintindihan. Parang ngayon, proud na proud sila sa akin na Wow. ginagawa nila yung Elites Empire. Empress, next month, no, June,
pupunta po sila dito sa Cebu. Amazing. Kasi gusto nila po akong puntahan, gusto rin nilang makita kung ano yung ginagawa ko. Kasama po yung mga kids ko. At sana by the time may car ka na dito. Yes, Empress. Ang sarap daw, susunduin mo sa airport ng ano. Grabe. Ilan kids meron ka? 2 po, Empress. Puro babae. Puro babae. Yes Ilan po. taon na? Ang panganay po, Empress, is 9 years old. And yung bunso ko po is 7 years old. Ang galing. So talagang na-appreciate nila yung ginagawa mo. It's because, imagine naman, last month kumita ka ng magkano? 160,000. Eh kung sa normal na gagawin mo sa Palawan na negosyo or trabaho, parang yung 160,000, actually in any kind of business, napakalaki niyan. Mag 100,000 pesos ka nga sa isang buwan, sa isang negosyo, malaking bagay na yun. Parang wow, lodi na yan. So parang, di ba? Pero sa'yo, kinita mo siya dito. Congratulations. Thank you so much, Empress. No, sobrang amazing lang. It's because dito sa Elites Empire, grabe talaga yung value na binigay. Kasi nung nagsimula ako, yung mga tao din na hindi naniwala talaga. Pero grabe no, sabi ko, the moment pala talaga na mapatunayan mo lang na kumita ka, sipagan mo, galingan mo, as in, sila na yung lumalapit na, hala, ang galing mo, amazing kasi ginawa mo yan. Ganun, Empress, sobrang sarap sa feeling. How about yung parents mo? Proud sa'yo? Yes, Empress. Sila yung parents ko po, sobrang thankful ako kasi sa lahat ng desisyon na ginagawa ko, hindi sila nag-question from the start. Sobrang laki po ng trust nila sa akin. Nung nag-aral po ako ng college, ako po yung nagpili ng course ko. BS Customs Administration. Never po nilang kinwestiyon yun. Nung time po na mag-real estate agent ako, sobrang supportive lang nila, Empress. Kasi alam mo yung na-feel ko yung love at saka yung value na paniniwala na meron sila bilang anak sa akin. Kaya siguro, growing up, gusto mong maging successful sa buhay, it's because gusto mong makabawi sa kanila. Yes po, Empress. No? Nakakatuwa yung naging journey mo na parang kung titignan mo, lahat ng tao mahal na mahal siya. No? Lahat ng tao, parents mo, asawa mo, biyenan mo, love na love ka. Yes po, Empress. Kaya nagsisipag ka ng husto ngayon. Yes po, Empress. Knowing that you felt all the love, support from your parents, to your asawa, to your biyenan, I want to ask you, what was your greatest challenge in life? Empress, yung biggest challenge na na-experience ko sa buhay ko, no, when I was 18, kaka-18 ko pa lang nun, no, nadapa po tayo. Naging maagang ina po tayo. No, which is, grabing taas na expectation ng family ko kasi pinag-aral ako sa private school. Talagang parang kumbaga, lagi nagkikwento yung anak ko na yan, matalino yan, magaling. Tapos, alam mo yun, biglang nabuntis. So, parang tinawid ko yun, iniisip ko ano yung sasabihin ng mga tao sa akin at ano yung feeling ng magulang ko after that na malaman nila na buntis ako. Sobrang grabe, Empress. Parang feeling ko dati magpapakamatay na ako eh. As in. Because of the expectations nila sa'yo, no? So, pagkita mo ng PT, ayun na. Di hindi ka na dinatnan. Tapos nag-PT ka. Ano yung feelings mo nun? Alam mo, Empress, ang feeling ko nung parang gumuho talaga yung mundo ko. As in, parang hindi ko ma-communicate, wala akong mapagsabihan. Until such time na naglalakad ako sa kalsada. Sabi ko, pabangga na lang kaya ako dito. sa sasakyan. Tapos, Empress, habang sa school, di ba, syempre, may second floor yung school namin. Habang nakatayo ako doon, yung naisip ko, lulundag na lang kaya ako dito para matapos na. As in, Empress. Pero grabe, lahat pala ng bagay kayang itawid. Basta na i-communicate talaga. Paano mo kinausap parents mo nun? Nung time na yun, Empress, hindi pa rin talaga ako umamin sa mama ko. No? Pag uwi ko doon, sabi niya parang nag-iba yung figure ng katawan ko. Tapos, Empress, sabi niya, buntis ka ba? Sabi ko, hindi mauwi. Kasi hindi po talaga nila alam na may boyfriend ako. Kasi ang husband ko po ay first boyfriend ko. So sabi niya, hindi, nag-iba yung figure ng katawan. Sabi ko, hindi ma. Sabi niya, kakapay ko yan dyan mo. Yun, Empress. Umiyak na ako. And that time, talagang hindi ko ma-explain, no? Sabi ko, mabuntis ako. Pero yung mama ko talagang umiyak siya, Empress. Kasi hindi niya ine-expect sa akin yun na magagawa ko siya. Pero sobrang thankful ako kasi parang, syempre dahil sa mother's love, dumating pa sa point na pinagtakpan niya ako, Empress, sa papa ko. Tapos nagpaalam kami na sabi ko, mag-work lang ako sa Puerto Princesa.
Pero nagtatago na po ako nun, Empress. Pero kasi parang hindi ko siya kayang i-communicate. Iniisip ko nun, baka sapakin ako ng tatay ko dahil sa nagawa ko. Pero yun, Empress. Until such time na naikwento na rin sa papa ko, nalaman nila, na pag-usapan. Pero sobrang amazing. Kasi yung ina-expect ko na gagalitan ako, hindi, Empress. Kinausap talaga nila ako. Na the reason bakit daw nila ako pinag-aaral is for me. Kasi ang babae, sabi niya, kapag nakapagtapos kang mag-aral, na itayo mo yung sarili mo, na establish mo, dumating man yung time na iiwan ka ng lalaking mamahalin mo, kaya mong itayo ulit ang sarili mo. The reason bakit daw nila ako pinag-aaral, Empress, at bakit gusto nila maging maganda yung future ko. For you to become an independent woman. Yes, Empress. In time, kung ano man. Yes, diba? Empress. So after nun, habang nagbubuntis ka, syempre tinatago mo. Meron ka ba na-experience na mga morning sickness, mga ganon? Nauso ba yun sa'yo o wala na? Porket, di ba, ay tinatago mo, syempre hindi ka pa pwedeng susuka. Yung mga ganon, di ba? Hindi ka pwedeng, gaganon ka sa CR, di ba? Kasi tinatago mo nga eh. May ganon bang nangyari sa'yo or wala? Wala na, Empress. Wala. Wala na. As in, wala nang arte that time. Kasi Hindi ka yung mga nasusuka. wala, ganyan. Empress. Never ko Ang na-experience. galing. As in. Kasi parang Makisama ka, nagtatago tayo, gano'n. Yes po. Yung naisip ko lang noon, no? Parang it's like, paano ko to maitawid? Paano ko maitawid? In Empress. Until such time na dumating sa point na gusto kong naipalaglag. Oh. As in, kasi parang feeling ko nandun na ako eh. Sabi ko, pag nanganak ako, sabi ko, katapusan na to ng mundo. Parang hindi ko na kaya mag-step up. Kasi like, ganyan, may kids, parang batang ina, ganun, Empress. Pero hindi pala. Hindi pala, no? Yes. And yung moment na yon, may mga ano ka ba, pinaglilihian, mga ganon. Nauso yun sa'yo? Yung gusto ko lang bilhin ng radish, nagtataka yung kaklase ko. Radish! Yes, Empress. Pupunta ako ng bayan, yung bibilhin ko isang pirasong radish lang. Tapos yun ang iulam ko. Ang galing. Ano luto doon? Ano, Empress, hihiwain mo lang siya, lalagyan mo ng suka, ganun. Yun na. Yes, tapos parang ulam na siya. kinilaw. Yes, Oo. Empress. Ang galing. So talagang may cravings ka. Mayroon kang pinaglilihian noon na Yes, radish. Pero yung mga morning sickness, wala na. Wala na, Empress. No? Parang makisama ka, magtago tayo. And that time, nag-aaral ka pa. Yes po, Empress, nag-aaral po So ako. nasa boarding house ka, ganon, pumapasok ka ng school, na pregnant ka. Yes po, Empress. Oh. After that po, nung na-discover na ng parents ko, pinag-usap na yung both family side, and just 1 month po, kinasal po kami ng husband ko. As in, wala nang maraming usap-usapan. Kasal na yan! May baby Pero, bump ka Empress, na nun. Yes po, Empress. Mga 5 months kami kinasal. And then, nag-school pa rin ako. Hindi ko na naisip noon ano yung sasabihin nila pag nag-aral po ako, Empress. Ang laki ng tiyan ko, nasa school ako. As in, parang, it's like, sabi ko, kailangan kong tapusin yung pag-aaral ko. Nandito na ako eh. Sabi ng mga classmate ko, Jem, mga nga umuwi ka na, baka sabi niya, baka isugod ka namin sa hospital dito. Yan, Empress. As in. Ganun yung mga na-experience ko. Ang kulit na, no? May kaklase ka na, uy, buntis siya, no? Ang galing. Pero, ano yung greatest gift na nabigay sa'yo of being a batang ina? Yun yung moment na mas naging strong ako, mas naging palaban ako, mas nangarap ako para sa sarili ko, para sa family ko. And alam mo, yun yung, doon na mold yung pagiging isang, yung resiliency na meron ako. Na grabe pala kapag nanay ka na, ibang level yung tapang na dapat meron ka. Amazing. Na yun yung na-feel mo na na-unlock sa'yo because of that. Kasi, growing up with your childhood, smooth naman, no? Smooth naman, okay naman. Childhood mo, wala masyadong challenge. Pero pagdating nung moment na yun, parang boom, dun ka tinest. And nalampasan mo siya. That's why, congratulations. So much, Empress. No? Na ngayon, I know that very, very proud ang anak mo sa'yo. Yes, No? Yung Empress. mga daughters mo, sobrang proud of who you've become. And Ultra Mom, with your experience sa Elites Empire, how was it? Empress, yung experience ko dito sa Elites Empire, I can say na this is the best decision na ginawa ko. Kasi I am that someone na ang daming pangarap, as in. Pero hindi ko alam kung paano sila kukunin. Kaya nga subok ako ng subok sa buhay, hindi ko matumbok-tumbok. Pero dito sa Elites Empire, natumbok ko kung ano man yung bagay na hinahanap ko sa buhay. Na which is
yung value na hinahanap ko sa sarili ko at kung paano magbigay din ng value sa ibang tao, nakuha ko dito. Paano maging isang masipag, paano maging isang palaban, paano maging isang mabuting tao. Kasi dati, Empress, tinatanong ko, paano ba maging mabuting tao? Pero dito sa Elites Empire, binago ko holistically. And aside from that, first travel mo sa international together with Elites Empire. Yes po, Empress. Yan. Can you tell us about your experience? Yun, Empress, no? Dati, sabi ko, posible kaya na makapag-travel ako sa ibang bansa? Pero na-experience ko siya dito sa Elites Empire. Yung kwento niyan, Empress, wala pa po akong passport. Tapos nagyayayaan na. Uy, punta tayo ng Vietnam and Cambodia kasi maglalaban sa Empress sa Miss Global. Tapos, Empress, wala akong passport. Anong gagawin ko? Kasi December po nun. Tapos, ang haba-haba po ng pila. And sabi ko by the time, kukuha na ako ng passport para next time pag may sabing travel, sama na agad ako. So that time po, nag-appointment ako. Kahit tag-3K yung appointment, binili ko para po makakuha po ako ng passport. Kasi pa-holiday na po that time. And sabi ko, grabe, pag may pera pala, ang bilis mag-book ng ticket. So that time, Empress, nakapag-travel po tayo ng Vietnam and Cambodia. Grabe, that time feeling ko sobrang, alam mo yun, parang sobrang yaman ko na. Kasi nakapag-travel na ako sa ibang bansa at afford ko na siya. Kasi dati, sobrang imposible siya para sa akin. And then, after that, nung October na naman po, nag-South Korea na naman. Grabe. Wow! 3 countries in just 1 year. Wow! Bongga, no? Yes. At saka kung sinasabi mo na feeling mo sobrang yaman mo na, pangarap yan, no? Makapag ibang bansa. It's really a dream, pero dito na-experience mo siya. Yes po, Empress. And kailan ka lang ba pumunta ng Cebu at nag-all out sa Elites Empire? Way back, Empress, nung December 2022. 2022. And di para kang ilang taon pa lang ngayon Yes po, Empress. sa Elites Empire. Magkano total na kinita mo? Empress, kumita na po ako ng 2.4 million. Wow! Dito sa Elites Empire. Amazing, no? Yes, po, And that 2.4, kumbaga, it has given you a different kind of life, different kind of lifestyle, different kind of experience and exposure sa life na hindi mo man lang na-experience noon nung ikaw ay, you are still doing your traditional business or real estate. Pero dito na-experience mo siya and there's really more to come. Yes po, Empress. Doon ako excited. And this June, saan mo plano dalhin ang pamilya mo? Empress, this coming June, wala po talaga siya sa plano. Pero kasi 10th year anniversary ng kasal namin ng husband ko. And sabi ko, pupunta siya dito. Sabi ko, why not ipasyal lang din natin yung mga bata. At least bagong kwento to pagpasukan. Iba-iba yung feeling ng mga bata na pagpapasok sila sa school, may bago silang experience. Kasi before, Puerto Princesa lang, Empress, parang big deal na sa amin eh. How much more na yung anak mo magkikwento, sumakay siya ng eroplano, Yes. naka-experience siya. Sabi ko, papuntahin natin ulit dito. May pera naman, Empress. Na-book. So, gusto kong mapa-experience sa kanila yung Ocean Park dito sa Cebu. Yes. And then, papasyal natin dito sa Temple of Leia. Kasi, yun. Cebu Safari, maganda rin para Yes, sa mga Empress. bata. Ang galing. Nakaka-excite. Na-excite ako para sa iyo na sila naman maka-experience nun. Na Cebu, syempre pag uwi niyan galing school, how's your summer? Oh, saan kayo galing? I came from Cebu, di ba? Yes, I saw the Empress. tigers and ganito. Nakakatuwa. Dahil ikaw mismo nakakapag-pa-experience ka ng ganun sa anak mo. Yes po, Empress. And yun yung dream ng lahat ng nanay. Kasi dati, sa amin nung batch namin before, talagang imposible talaga siya, Empress. Parang feeling ko yung nakakagawa nun, anak lang talaga ng mayaman eh. Pero ngayon grabe sa Elites Empire, posible talaga siya na mapa-experience ng mga anak. And sobrang sarap lang na at a very young age, ma-expose sila sa ganong experience sa buhay. And ano pang mga nabigay sa'yo ng Elites Empire? So, yung best thing na naibigay din ng Elites Empire, nung moment na kumikita na po ako ng malaki, may mga kapatid po ako na sabay-sabay din pong nag-college, Ang laki din ng gustusin talaga as ate. Ano yung maiambag ko sa kanila para matulungan ko din sila? So, that time, Empress, may kapatid po akong nag-a-apply, for sasakay ng barko. So, need po talaga ng finances. Kailangan ng pang-training.
At sobrang grateful ko lang kasi nandito na ako sa Elites Empire, no? Pag humingi, ate, 20K kailangan para makapag-training. Agad-agad, Empress, nakakapag-send po ako ng pera. Wow. Tapos yung isang kapatid ko po, Empress, that moment din, ate, gagraduate na po ako, kailangan nating bayaran yung tuition fee na 29,000. Ambag ka naman. Pero yun, syempre, to the rescue tayo, Empress. Nakakabigay din. Wow. Kaya sobrang amazing. Kasi hindi lang po ako yung natulungan ng Elites Empire, pero yung mga kapatid ko rin po na nangangarap. At ngayon po, no, yung kapatid ko na tinutulungan ko before, para sa training niya, nakasakay na po ng barko, Empress. Ang galing. And- Salamat, ate. Yes, Empress. And yung isa mong kapatid? At yung isang kapatid ko, Empress, ngayon nag-a-apply na siya for international. Di ba? Buti na lang may rich ate. May ateng nagpursige para sa mga pangarap Yes, niya. Empress. And nabanggit mo na meron kang 2 anak na babae. Tapos nasa Cebu ka ngayon, you're doing the business full-time. Buti na ipaintindi mo. Kasi you're so amazing doing that. Dahil yung mga iba kong nami-meet, sinasabi nila na hindi ko maiwan yung anak ko kasi pag aalis ako, iiyak sila. You know, kahit nga pumunta nga lang daw ng mall ang nanay, yung anak umiiyak na eh. 'Di ba gusto sumama? Lalo na dito sa Cebu. Kaya yung iba, hindi nakakapag-move forward. Na iniisip na hindi, sa anak ko na lang ako magsistay. Bahala na yung mga pangarap ko. Pero ikaw, I love your mindset. Kasi you know that you're doing this for them. Kaya mo sila iiwan ng saglit. Hindi naman iiwan, pero parang andito ka lang naman. It's an hour, just an hour away na Yes, parang Empress. dito muna si nanay. Paano mo nagawa yun? Empress, napaintindi ko lang siya na ang sabi ko sa kanila, hindi habang buhay, gagawin ko to. Kasi naniniwala ako na leverage yung ginagawa natin eh. Sabi ko, 3 to 5 years from now, darating yung time na hinahatid ko sila sa school, pinagbe-bake ko sila ng cake, pero kumikita pa rin ako ng malaki. And Empress, sinasabi ko lang sa anak ko, lahat ng gusto mo, bibilhin ko. Kung gusto mo mag-travel Cebu, bibilhin ko. And grabe, sobrang amazing lang kasi naiintindihan po yun ng anak ko. And every time na minsan, sinasabi ko, gusto mo, ako nilang mag-alaga sa'yo, nak. Ako nilang hatid sundo sa school. Sabi niya, Empress, sa akin, hindi mama, kasi alam ko nag-o-online ka dyan sa Cebu. Wow. At Empress, no, sobrang amazing kasi po, yung anak ko na bunso, sabi niya sa akin, mama, gusto ko yung ginagawa mo. Turuan mo ako paano mag-talk sa Zoom at kumita ng pera. As in. Empress. Yun Tapos ang sabi- bata-bata pa ng anak mo na yun. Ganun Yes na po, yung Empress. mindset. Ibig sabihin, magaling kang mag-communicate. And I think na-unleash mo siya mula nung naging mother ka. Yes, Empress. No, mula naging nanay ka na, ay, madali lang pala if you communicate things, na hindi naman pala siya ipapakomplika, pero pag nakipag-usap ka, maiintindihan pala nila. Yes, Empress. And yung moment na lagi kong minimake sure na naibibigay ko sa kanila yung first time nila. Kasi hindi ho nila yun nalilimutan. So nung pag-birthday po ng 4 years old ng baby ko, pinapunta ko siya dito sa Cebu. First time niya pong makasakay sa aeroplano. 4 years old pa Yes lang, po. di ba? At sobrang na-amaze siya that time na kaya pala talaga. Kaya sobrang proud siya sa akin na ginagawa ko tong online. And Empress, lahat ng gusto, bike, tablet, everything binibigay ko po yun, Wow. Empress. At pabalik-balik na siya dito sa Cebu. Ang galing. Ano na, jet setter. Wow. Yes, Empress. Jet setter at 4 years old, no? And sabi ko, Empress, ano lang ba yung years na ilalagay ko sa Elites Empire? Kasi I realize na pag lumaki yung mga anak namin, di ba, mag-aaral yan ng college, gagastos kami ng malaki. Either ipupush ko to, or darating yung panahon na kami ng asawa ko, may mamimili sa amin para mag-abroad, para isustain yung pag-aaral ng kids namin. So why not this time na i-build ko siya, para pag dumating man yung time na yun, naka-ready na lahat. Napakatalino. Napaplano mo na agad yung magiging buhay mo. Sa Empress. Ang galing. And kaya yung asawa mo, very supportive din sa'yo. And I know that yung asawa mo nanonood ngayon. Kung may message ka sa husband mo, ano yun? Because of all the support and love niya sa'yo. Ang message ko sa'yo, thank you so much for believing in me at pinaniwalaan mo ko ulit na kaya ko tong gawin yung Elites Empire and sa support kasi hindi lahat ng husband papayag na nasa Cebu. Totoo. No? Sobrang layo. Pero sobrang grateful ko kasi is that someone na every time Empress na kausap ko siya or minsan na panghinaan ako ng loob, sinasabi niya sa akin, kaya mo yan, ikaw pa ba? Kilala kita. Yun, Empress, yung sinasabi niya sa akin. Sabi niya, ang dami mo nang tinawid
ginalingan mo nga. Dumating nga sa point, Empress, na sabi niya, halos piliin mo yung Elites Empire kaysa sa akin. Pero sabi niya, mabuti na lang talaga pinustro ko. And sobrang grateful ko sa'yo. Kasi right now, nakita mo yung value, nakita mo kung bakit ko to ginagawa at mas lalong sinusupport mo ko sa ginagawa ko. At masisipag. Yes, Empress. Grabe yung trust niya sa'yo, yung pagmamahal niya sa'yo. Kaya talagang ginagalingan mo. And I know na yung mga anak mo, mapapanood din yung video na to or nanonood sila ngayon. Anong masasabi mo sa kids mo? Yung message ko sa mga anak ko, no, kung naiintindihan nyo na yung sinasabi ko right now, ginagawa ko to para sa inyo. Kasi gusto ko na maging smooth na yung life na nag-aantay sa inyo dito sa Elites Empire. It's because gusto ko na dumating man yung time na lumaki na kayo. No, alam mo yung pagsabi nyo na, ma, gusto ko ng car. Kaya kong ibigay agad. And as a nanay, wala akong ibang hiniling kundi mabigay ko yung best life para sa mga anak ko. Kasi alam ko na ito naman talaga yung purpose eh. Ito yung pinaka-main reason bakit ko ginagalingan para kahit anong hingiin, ano yung gusto. No, kasi ayokong dumating sa point na, ma, gusto ko magdoktor at yung isasagot ko sa anak ko, hindi ko ita kayang pag-aralin. And this is the reason bakit ngayon pa lang ginagawa ko yung Elites Empire at bakit ko din gagalingan dahil para sa inyo. Heartfelt. No? Ramdam na ramdam yan ng mga anak mo and napakaswerte nila to have a mom like you. Kaya pala, ang tawag mo sa'yo, ultra mom, no? Empress. And yung husband mo rin, sobrang swerte to have a wife like you, no? Na napaka palaban. Because, I know some other women, some other mom will just choose to stay at home, okay na sila, alagaan na lang yung anak, and they're already okay doing that. And it's fine, kasi may mga ganun talagang nanay. And I adore you, kasi pinili mo rin na kumita ng sarili para tulungan din ang iyong asawa at mag-isip ng future para sa mga anak. And you really deserve that name, Ultra Mom. Napakagaling. Knowing that, no, lahat na napagdaanan mo, grabe, napaka-deep and napaka-ganda ng naibigay niya at nadulot sa buhay mo. Yes, Empress. Gusto ko yon yung pagsabi mo na, gusto ko paglaki ng mga anak ko, pag gusto nila mag-doktor, masasabi ko na, kaya kong i-provide. And ngayon pa lang, binibuild mo na siya. Congratulations. Thank you so much, Empress. So nakita natin that dito nagkaroon ng path of having a blueprint, what's gonna happen in the next coming years and decade of your life. And I'm really so amazed dahil dito mo siya nilagay. And this is the same feeling that I felt years ago when I started here. Nasabi ko, ngayon pa lang sisipagan ko para in time, magkaroon ng magandang buhay. And here it is right now, not only having a good life, but at the same time, inspiring and transforming a lot of people. And yun yung ginagawa mo ngayon, Ultra Mom. Not only for you, but for your kids, for your family. And because of Elites Empire, kaya ka nagkaroon ng ganong path, na nagkaroon ng ganong vision that this is what's gonna happen. And kung may message ka kay Elites Empire, ano yon? Thank you. Kasi niredirect mo ulit yung buhay ko. Pinakita mo sa akin yung value ko. Kasi I am that someone na maraming pangarap. Every New Year, lagi kong tinatanong, ano kayong mangyayari sa akin this year? Ano yung nag-aantay? May pagbabago ba? Hindi siya masagot kasi hindi ko alam kung paano. Pero nung nandito ako na sa Elites Empire, unti-unting naging clear ano yung buhay na nag-aantay sa akin, ano yung buhay na kaya kong ibigay sa mga anak ko. At the same time, unti-unti ko nakita yung value sa sarili ko. Akala ko before, yun na lang eh, kahit mag-strive ako, paulit-ulit lang yung senaryo. Pero dito sa Elites Empire, nung nakita ko yung value ko ulit sa sarili ko, nabigyan ako ng value ng mga tao sa paligid ko, mas nakitaan ko rin ng value yung ibang tao sa buhay ko. Thank you so much, Elites Empire. Sinave mo yung buhay ko. Sinave mo yung buhay ng buong family ko. At sinave mo yung generation na meron ako. And thank you for saving yourself as well, Ultra Yes, Mom. Empress. And thank you so much, Empress, for your life. Kasi may tao na katulad mo. Grabe, Empress, yung heart mo. As in, nararamdaman kita every time.
Kasi ikaw yung tao na wala ka bang ibang hiniling, kundi magbago din yung buhay namin. At akala ko dati sa pangarap lang may ganung tao. Pero nung nakilala kita, Empress, totoo pala talagang may katulad mo. Thank you, Ultra Mom. And alam ko, while you are growing your team as well, yun din yung magiging same heart, feeling, and purpose mo para sa kanila. Yes, Empress. Yes. Thank you. Maraming salamat sa kwento mo for being such a very matatag na nanay, matatag na tao, very resilient, and very determined at napakatalino mo. I really admire you for being like that. And salamat because you're here and you are making inspiration sa maraming tao. And alam ko sa lahat ng nanonood ngayon, na-inspire din kayo ng sobra. Maybe may nanonood dito na batang ina na hindi pa nakakita ng reason. Bakit nangyari yon? Well, there is Ultra Mom na nagpapatunay na lahat na dadaan sa communication, kung may nangyari, as long as you keep on striving to make your life better. And because of that, naging ibang klase yung pagkatao niya, mas tumapang, mas gumaling. And kaya ngayon, unti-unti niya nang sineshape ang future ng family niya. And because of Elites Empire, nagkaroon ng clarity ang buhay ng mga tao. And I want to thank you for sharing this podcast. I want to thank you for spreading awareness and inspiration sa maraming tao. Ultra Mom, maraming salamat sa kwento mo. Empress. Napakaganda, napaka-inspiring. And because of that, alam ko na sobrang laki pa ng magiging result mo here at Elites Empire. Thank you so much for watching our Empress Talks episode for tonight. This is your Empress Pearl Hung. I am the Ultra Mom of Elites Empire, Jemima Ariscon, sending you love and light!